So, very quick lang. Gagawin natin to every 2 months. So, once every 2 months, ang Bible class ay ladies tapos men regarding sa marriage. So, helpful dito sa mga single pa kasi later on, magiging married din kayo. So, maganda, matutunan mo yun. Ang book na ginamit natin ay yung kay Doug Flanders. Ang title talaga niya ay 25 Ways to Show Love to Your Wife. Pero ang gagawin natin ay tigka-tatlo. So, tatlo ngayon. Sa September, tatlo ulit. So, 4, 5, 6 naman sa September. Tapos, i-orient ko lang, no? After nito, very good lecture lang, mga 20 minutes. After ng lecture, breakout tayo, siguro tatlong grupo tayo, tapos saka tayo mag-discussion. Ano tayo mag-discussion, may discussion question sa dulo. So, lalo na yung mga married, you can share. Sa mga single pa, you can also share sa mga kaya nyo na sagutin dito sa dulo. No? Meron tayo 7 discussion questions dyan. Ayan. Sige po, simula tayo. Nagsimula si Doug Flanders, hindi si Doug Wilson. Doug Flanders. Regarding sa foundation ng pagmamahal. So alam naman natin, Matthew 22, di ba? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love others as yourself. Ang sinabi niya, yung pinakaunang target ng pagmamahal natin sa neighbors, bilang sa loob ng marriage ay yung wife natin. Maraming pwede tayong mahalin, pero ang isang pinaka-concentrated na dapat natin mahalin bilang mga husbands ay yung wife natin, no? Hindi pwedeng mas malaki yung love natin sa iba kaysa sa sarili natin, asawang babae. Ephesians 5:25, love your wives as Christ loved the church. John 13, sinabi mismo doon yung biblical love ay hindi lang imperative, kundi pagiging mananampalataya ito. 1 John chapter 4, verse 20, yung pagmamahal na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa wife yan, dapat pinapakita, no? So, meron lang tayo dito ng mga idea ng love dito sa sanlibutan na dapat tayong maging malinaw. Kasi alam naman natin, ang idea ng love sa sanlibutan ay not so much about commitment, but about fleeting feelings. Diba? Kaya ang bilis mag-boyfriend-girlfriend. Dati may MU, ano na ngayon? Nanoship. Ganun na yung mga pinag-sabi nila. Parang makatitigan mo lang. May feelings ako sa kanya, love ko na siya. Hindi naman ganun ang pagmamahal, diba? Ang pagmamahal ay bigyan mo ng singsing. Ang pagmamahal ay commitment. Hindi yan fleeting feelings. Ano? So yung sinasabi ng Bible na love, lalo na sa marriage, ay different picture kesa doon sa nakikita natin sa sanlibutan. Love essentially is an act of the will. 1 Corinthians 13, 7-8, no? So, hindi ko na babasahin yung kay Doug Flanders na quotation dyan, pero ang pinaka-thrust niya ay merong kaibig-ibig sa mga wife natin. Meron ka, hindi totoo na walang lovely sa wife natin. At yun yung hindi dapat mawala sa atin. Mawala yung sense ng loveliness. Na hindi yan kapag boyfriend-girlfriend lang, kapag engaged lang, kapag honeymoon period, after marriage, talagang anong-ano ka sa wife mo, no? Ito yung mga magagandang qualities. Tapos as time pass by, hindi na napapansin. Yung mga magagandang qualities, mga virtues ng wife natin. Kaya pag sinabi natin na humanap ka ng kagandahan sa iyong wife, tapos ang naging response natin, paano kung walang maganda? May problema. Kasi hindi natin nakikita. Or hindi natin sinisiyasat. Or hindi natin sinesearch yung loveliness na yun. Sabi dito ni Doug Flanders na seeing, yung last sentence, seeing the amazing doesn't cause you to love her. Loving her causes you to see the amazing. Hindi yun,
may maganda sa kanya, na in love ako. Hindi, ang sabi niya, totoong pag-ibig, minahal mo, kaya nakikita mo yung maganda. Dahil mahal mo, nakikita mo yung maganda. Okay? So, again, 25 ways to, very practical ways. Tatlo lang yung tatalakayin natin ngayon at i-discuss. Unang way ay to show love, listen. Pakikinig sa mga asawang babae. Isa to sa problema ng mga lalaki kasi ayaw natin makinig. Ang gusto natin ay resolbahin yung problema, ang gusto natin ay fix. Ang mga asawang babae natin ay hindi lang parang tulog sa bubong, okay, na kailangan resolbahin. Hindi ko parang sirang gamit na kailangan i-resolve lang. Sila ay totoong tao, may totoong gender, hindi sila lalaki. Alam niyo kung tayo lang na lalaki, ganun yung ginagawa natin, tayo yung builders. Lahat ng mga ginagawa sa society, ginagawa sa infrastructures, engineering, ayan, sino yung mga tubero, sino yung mga mekaniko, sino yung mga palaging may inaayos, mga lalaki. Ganun tayo eh. Kaya lang, yung asawa natin babae ay, obviously, hindi sila lalaki. Okay? Bawal yun. Bawal yung pakasalan ng lalaki. Ang pinakasalan natin ay babae. So therefore, meron siyang, nature, pagiging babae, na sila ay more on relational kesa sa task-oriented bilang mga kababaihan. Hindi sila ganon. Ang mga kalalakihan ay task-oriented, ang mga babae ay relationship-oriented. Kaya ang mga husbands ay dapat tigilan muna natin yung pag-resolba kung hindi matutong makinig muna bago mag-resolba. Makinig muna bago mag-resolba. Hindi resolba agad. Isa yan sa pagpapakita ng pagmamahal doon sa asawang babae. Sabi ni Flanders, ironically, a woman will already know the solution. Pag i-share sila ng concern nila, more probably 99 times out of 100 before she even opens her mouth. It's not about the solution. The solutions are easy. Listening is hard. Madali lang yan. Madaling resolvehin ang problema, mahirap makinig. Kaya lang yung pakikinig, yung pagpapakita ng lalaki ng pagmamahal niya sa kanyang asawang babae. 5 things, paano mauo ng kalalakihan, yung kanilang listening skills. Una, minimize distractions. Wala, ibaba mo muna yung phone mo, pag makikinig ka sa asawa mo, wala ka munang gagawin kung gusto mo makinig sa asawa mo. Make eye contact, tignan mo yung asawa mo. Huwag kang tumingin sa iba. Pangatlo, give frequent affirmations. Tumango ka, mag-yes ka. Pang-apat, ask questions. Kapag may sinasabi ang asawa mo, tanong ka, paano yung ganito, paano yung ganyan? Okay, pang-lima, summarize. Isa sa yung pinaka-importante sabi niya, para maramdaman mo sa babae na pinapakinggan siya. Yun ang naman yung kailangan nila eh. Maramdaman nila na pinapakinggan sila. Pwede kung solusyonan natin yun, pero ang isang kailangan ng kababaihan ay may nakikinig sa kanya. Dito yung sinabi ni Doug Flanders, no? Sa ibang bansa, mayroong mga babae na dinidivorce na yung asawa nila para sa mga prisoners. Mga nakakulong. Nasa loob ng kulungan. Nasa loob ng kulungan. Ang sinabi dun sa survey na yun, isang survey yun, na dahil yung mga nasa kulungan nakikinig. Pinapakinggan sila. Mas pinipili nila yung lalaki na kayang nakikinig kaysa sa kaya silang bigyan ng buhay ng buhay. Kasi nakikinig. So, again, hindi yun excuse mo, pero isa yung call sa atin bilang mga kalalakihan. James 1:29, alalahanin natin bilang mga husbands. Ano yung James 1:19 pala? This, you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Kanino first application ito? Sa wife. Pag kaharap natin yung wife natin, mabilis makinig, huwag ka agad, alam ko yung problema mo, ito solusyon yan. At hindi rin mabilis magalit. Sadly, alam naman natin, aminado tayo, di ba? Kapag may conversation tayo sa wife, ang unang-unang baliktad eh. Slow tayo to hear, swift tayo to speak, tapos swift din tayo to anger. Ano ba naman yan? May sasabihin ka na naman sa akin. Bakit sasabihin mo na naman yan? So, James 1:29.
utos ng Panginoon sa atin. Now, sa lahat ng to, nilagyan ko to ng Christology. Kasi ang basis natin si Christ bilang husbands, diba? As Christ loved the church. Now, ang question, yung mga 25 ways na to, totoo ba to? Totoo ito kung ginagawa to ni Christ. Hindi to totoo, wala, itapon natin itong 25 ways na to kung hindi to ginagawa ni Christ sa bride niya. Question, nakikinig ba si Christ sa bride niya? Habang nagpe-pray ba yung church, sabi ni Christ, ay, huwag ka na mag-pray, ito yung solution din. Sinasabi ba ni Christ, pray ka lang pray, ito solution, no? Ganun ba si Christ? Hindi. Very willing si Christ na makinig. Listener ang Panginoong Jesus sa kanyang church. Ini-encourage niya pa yung church na mag-pray. At ano yung sabihin nun? Ini-encourage niya yung church na, sige lang, sabihin mo lang sa akin. Sige, ano ba? Sabihin mo sa akin. Lahat ng command sa Bible to pray ay pagpapakita na si Christ ay listener. Nakikinig siya. Siya ang ultimate husband. No? Siya yung pinnacle ng mga husband. Jeremiah 33, come and I will answer you and I will tell you great and hidden things that you have not known. 1 John 5:4, this is the concept that we have towards him, that if we ask anything, He will hear us. Papakinggan niya tayo. So, si Christ ba ay ginagawa niya ba yung James 1:19? Si Christ ba ay quick to hear, slow to speak, and slow to anger? Ang answer ay yes. Si Christ ay ganoon. Mabilis si Christ makinig. Mabagal siya magalit. At ganoon din, si Christ ay mabagal magsalita para sa kanyang bride. Pangalawa, na pagpapakita ng love ng husband sa kanyang wife ay share your heart with her. Communicate. Sabihin natin yung mga naiisip natin, nasa loob natin, dahil gano'n ang mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay tingin nila, minamahal sila kapag sinishare sa kanila yung deepest na mga naiisip natin bilang mga, sinishare kasi natin yung heart natin, no? So kailangan yan, good communication, vital sa strong at healthy na marriage. Whenever you're discussing areas of conflict or disagreements, be honest sa kanila. Be gentle, but speaking the truth in love. We speak the truth, but we also speak it in love. Kaya, isa sa mga palaging sinasabi ng New Testament, do not be harsh with your wife. Okay, maging marahas. Pero sabihin mo yung totoo. Sabihin mo na sa puso, pero huwag kang maging marahas. 1 Peter chapter 3, verse 7. So, pwedeng magkabaligtad kasi yan, no? So, paano natin pwedeng gawin? Alam natin, bilang mga husbands, hindi lahat sinasabi natin sa wife natin. Hindi lahat. Minsan, may iba pang tao na mas nakakakilala sa atin kaysa sa wife natin. Hindi dapat gano'n. Dapat yung wife natin ang mas pinaka-nakakakilala sa atin, mas pinaka-alam yung tumatakbo sa isip natin, kasi sinashare natin sa kanya. Ang pinaka-closest, best friend, bestest of friend natin ay dapat ang ating wife. No? So, paano mag-practice? Una, begin communicating with your wife in a deeper level. Kahit na minsan comfortable ito, of course, hindi naman palagi yan na mabilisan, no? Na, comfortable ako kaagad, I share lahat. Hindi. It takes practice na uncomfortable yan muna. Meron tayong part na gusto natin i-share sa wife natin, meron din naman alam natin, tinatago natin, iniwasan natin. Pero, kailangan nyo ng practice. Pangalawa, create and pray over a list of meaningful topics to discuss. Set it aside focus time for conversation. Meron talagang, kumbaga, meron itong target ng mga topics. Kailangan mas magiging malalim tayo mga conversation natin sa ating mga wife. Pangatlo, build a daily habit of intentional connection, talking, listening, and engaging without distractions. Number 4, keep notes of things na gusto mong i-share sa wife mo during the day to foster thoughtful conversation. Kasi hindi tayo maghihintay ng tayo.
Na, hindi kapag libre yung oras, saka ko lang ako kausapin din. Intentional yun na kakausapin ko siya, ito yung sasabihin ko, ito yung mga i-open up ko sa aking wife. We're very familiar with that bilang mga kalalaki na ng fears na hindi ko ito ma-share sa kanya. Ibang tao ang mas na-openan ko nito kaysa sa aking wife. No? So, ang question again, si Christ. Si Christ ba, pinupour out niya ba yung heart niya sa church? Bukas ba yung puso ni Christ sa church? O meron bang ibang kinakausap si Christ na mas intimate kaysa sa kanyang bride? Wala. Kasi si Christ ay faithful husband. Napaka-faithful na husband ni Christ. So, John 15:9, sabi niya, as the Father loved me, so I have loved you, abide in my love. Ang tindi nun, kasi Trinitarian love yung pinag-uusapan. Minamahal kita. In-open up niya, hindi niya sinasabi sa isip lang, hindi mahal ko asawa ko. Sinabi niya, minamahal kita. Very important yun na sinasabi natin. I have loved you with an everlasting love. Jeremiah 31. Therefore, I have continued my faithfulness for you. Isaiah 62:5, as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. Ganon din, Isaiah 54 verse 10. So question. Yes, later. Si Jesus ba, pinupour out niya ba yung heart niya sa church? Yes. Yes. And lastly, way number 3 ay sing her praises. Number 1, makinig. Pangalawa, communicate your thoughts sa wife. Pangatlo ay purihin ang ating mga wife. Purihin, i-praise, i-compliment yung ating wife. I do not believe human nature, kundi simple nature. Na ang mas prone tayong i-voice out na yung criticism natin kaysa yung praises natin. Kapag criticism, ang bilis. Kapag praises, ay wag, baka lumaki ulo. baka umabot yung misis ko. Now, kailangan natin makita yun, no? Bilang mga husbands. Sabi ni Flanders, do you want to strengthen your marriage and make your wife feel love? Again, kukulit ko sa nararamdaman niya ba at nakikita niya ba na minamahal natin siya. Then, sabi niya, then shamelessly brag about her good qualities and quietly pray about her bad ones. Yung mga mabubuti niyang quality, virtues bilang wife, maging maingay tayo. Maging maingay ka. Dapat doon yung pinakamaingay sa ating mga cases. Sobrang ingay natin tungkol sa virtues at graces ng wife natin. Tungkol naman sa mga bad ones, doon tayo maingat. Hindi yun yung pag may kausap tayo, alam mo, sinaway ka. Hindi ganon. Kapag may kausap tayo, yung virtues niya, ang hina-highlight natin, in-emphasize natin, hina-highlight talaga natin. No? So, sabi niya, her reputation is your reputation. Seek things that can be praised. And we train our eyes to focus on the good instead of searching out the bad. Lalo na ang mga asawa natin ay Kristiyano. Mga believers. No? Sila ay pero new covenant hard. So, gusto natin i-qualify. Ang gusto natin i-praise ay hindi bara-bara lang, parang kung ano na lang, kung hindi yung mga areas ng character, wisdom, diligence, more than doon sa mga, alam naman natin na pwede natin purihin ang outward appearance, kaya ganda mo ngayon, okay lang yon. Pero ang gusto natin i-praise ay yung deeper. Yung mga virtues, yung mga graces, yung mga, hindi automatic, yung mga meron siyang pwedeng gawin para ma-improve yun. Yun yung pinatrace natin sa mga sa wife natin. So, see how many virtuous qualities you can identify in your wife's life and action. Itong list na to, again, kay Doug Flanders. For example, number 1, truthful ba yung wife mo? O, purihin mo siya sa pagiging honest.
at pagkakaroon ng integrity. Praise her for being principled. Kapag nakikita mo siya na hindi yumuyupi at naninindigan siya sa truth, purihin natin. Sabihin natin, tama yan, maganda yan. Sa ating wife, hardworking ba yung wife natin? Purihin natin siya sa kanyang kasipagan, sa kanyang initiative. Purihin natin siya, salamat. Kasi ang dami mong ginagawa dito sa bahay. Ano pa? Is your wife a good mother? Acknowledge, ito yun. Nakakapagod yun, no? Nakakapagod mag-alaga ng mga bata. Kaya purihin natin yung mga wife natin na, uy, salamat, pinamahal mo yung mga anak natin, inaalaga mo yung mga anak natin. Does your wife cook for you? Pinagluluto ka ba niya? Pasalamatan mo kahit hindi mo taste. Minsan, luto. Ay, salamat kasi nag-effort ka. Salamat kasi nagbili ka ng panahon. Dito. Praise yung kanyang time at effort doon. Yung wife ko ba ay inaalagaan yung appearance niya? Sabihin natin na i-compliment natin yun. Yung wife pa natin ay compassionate towards others. Talagang maawain siya, konti-bipot. Gustong tumulong ng tumulong. Purihin natin yun. Salamat sa Panginoon kasi binibigyan ka ng malambot na puso. Generosity ka, may generosity ka. Encourage natin yan, gawin natin yan. Tulungan natin. Isa yun sa mga pinahighlight ko kay Lori kasi madalas siya yung gano'n sa iba. Pag may sinasabi siya na gusto niyang tulungan, okay ko. Nalagad natin yun. Gagawin natin yun. Bargain hunter pa siya. Palaging discount. Kung mo yung pagiging thrifty niya, resourcefulness niya, artistic ba siya, athletic ba siya, musically gifted. Hangaan natin yung mga karakter na yun. Sabi pa nga ni Flanders, kahit na may mga negative behavior yung wife natin, tignan natin kung ano yung mabuti dun sa negative na yun. Tapos, purihin natin yun at i-redirect natin yun kung saan niya pwedeng magagawa ng may pagsunod sa Diyos. Kunyari, masyadong nitpicky yung asawa natin. Lahat na lang makikita, lahat ng detalye. O purihin natin yung pagiging attention niya sa detail. Tapos, i-redirect natin. Baka dito may nakikita ka na pwede natin ayusin. No? Does she harbor grudges? Grabe ito, sabi ni Flanders. Medyo ang talas ng memorya niya kapag may mga mali. Sabihin mo, pwede mong sabihin, ang talas ng memorya mo So, i-recall natin yung kabutihan sa iba. Try natin i-recall para yung alalahanin natin. Tapos, pasalamatan natin yung Panginoon. Overly sensitive ba siya? Of course, overly sensitive. Meron siyang sense ng sympathy at empathy. So, pwede natin i-redirect yun kung saan pwede gawin. Palagi ba siyang nagdadoubt sa sarili niya? Praise her humility. Tapos, encourage natin siya in Christ. No? Sabi ni Dr. Flanders, not only should you praise your wife to her face, but you should also speak highly of her behind her back. Harap-harapan at talikuran. Kausap mo yung wife mo, kailangan marinig niya na pinapraise mo siya. Pag nagpe-pray kayo, pasalamat mo siya sa Panginoon. Sa pagkausap yung kapwa mo kalalakihan, sabihin mo yung magaganda tungkol sa wife natin. Pag makakita niyo ng pagmamahal sa kanya, alam niyo sa Proverbs 31 woman, ang sinabi doon, her husband praises her. Yung Proverbs 31:1, meron siyang asawang lalaki na pinupuli yung virtues niya. Alam niyo, Proverbs 31:1, sinner din naman yun Hindi naman yung perfect Pero yung husband niya, at saka yung children niya, her husband praises her and her children call her blessed. No? Bakit ganun yung description? So, paano natin ipapractice ito? Number 1, make a list kung ano yung admirable qualities ng ating wife. No? And express it privately and publicly. Again, it requires practice kasi masanay tayo na pintasan yung wife natin. At kailangan natin matuto to sing praises. No? Pangalawa, avoid negative conversation about wives. Instead, steer discussions toward positive reflection sa ating mga wives. Pangatlo, regularly encourage and praise your wife.
even sending thoughtful messages during the day. Pang-apat, if you are irritated, if they are irritated, identify the positive traits behind your actions, affirm it, and gently guide towards a constructive use. Now, question 1. Ganun ba si Christ? Ganun ba si Christ? Pag nagbabasa ka ng Bible, ang nakikita mo palagi ay yung rebuke ni Christ sa church. Tapos, yung mga part kung saan meron siyang nire-recognize na virtues, parang hindi mo makita na nadaanan mo lang. Parang hindi mo napapansin. Because both are in the Bible. May rebuke si Christ sa church, pero meron din siyang recognition ng virtues ng church. Now, basahin natin. Songs of Solomon. Kung Songs of Solomon, basahin mo yan. Patungkol sa ultimately yun. Christ at church. At ano yung buong Songs of Solomon? Lahat yun, pinapakita yung character. Kung gaano ka patay na patay. Yung lalaki sa babae, at yung babae sa lalaki. Ultimately about Christ and the church. You are altogether beautiful, my love. There is no flaw in you. May flaw ba yun? May flaw ba yung babae doon? Yes. Yes. Nagsisinungaling ba siya? Nung sinabi niya na, you're altogether beautiful, there is no flaw in you. Hindi. Bakit? Kasi ang pinofocus niya dito, ang point niya dito ay makita yung mga virtues. Hindi niya sinasabi na wala sinless ka. Sinasabi niya, nagpo-focus ako, nagpo-concentrate ako sa iyong graces. Hindi nagsisinungaling ang Bible. Try mo interpret yan. Exegete mo yan. Zephaniah 3:17, the Lord your God is in your midst, the mighty one who will save. He rejoices over you with gladness. He will quiet you by His love, and He will exalt over you without singing. Revelations, yung 7 churches sa Asia, magkapantay yun. Meron siyang complement sa faithfulness at rebuke sa unfaithfulness. Hindi po yun puro rebuke. Yung 7 churches, huwag nating iskew na, hindi, wala lang yan. Yung mga mabuting ginawa ng church, wala yan. Tapos, yung rebuke ko lang yung nakikita. Hindi. Galatians 2:9, I know your works. Sabi ni Christ, your love, I know your love, your faith, and service, and patient endurance. That your latter works exceed the first. Wow! Kita-kita ni Christ yung patience, love, endurance ng kanyang church. Ano pa? Revelation 3:8, I know that you have little power. Weakness, little power, yet have kept my word, and not have denied my name. Meron kang kahinaan, pero nanatili ka. Pinraise, kinukomment ni Christ yung church. No? So, ang tanong, kino-compliment ba, kino-praise ba ni Christ yung bride niya sa kanyang virtues? Or, is Christ all criticism and correction? Yung una. No? So, doon tayo sa tatlong ways, meron pa yan. So, may tatlo na tayo, meron pa tayo 22 ways. Hanggang next year pa, nakapag-uusapan natin. So, discussion questions tayo. Number 1, why is it dangerous to view love in marriage as merely feeling rather than the will? Pangalawa, bakit nag-struggle yung kalalakihan sa usapin ng listening compared sa mga kababaihan? Pangatlo, alin sa 5 listening practices ang pinakamahirap sa'yo? At alin ang pinaka-helpful para sa'yo? Number 4, bakit yung husband magre-refuse siya to share his heart to his wife? And number 5, paano yung tone natin, body language natin, and attitudes natin affect the way your wife receives your words? And then, number 6, bakit easier sa atin na mag-criticize sa ating wife kaysa sa mag-praise? And lastly,
alin sa mga qualities ng wife mo ang natataken mo for granted at kailangan mong simulan by praise.